Nako po mga kababayan, matindi po ito. Sikat na abogado, may matinding binulgar dito. Grabe pala ang corruption ngayon. Pinag-uusapan palang ini-insert na sa ibang ahensya. Nililipat lang pala ang korupsyon. Dati sa flood control, inilipat lang po sa kabila ang tindi ng kapal ng mga muka. Mga kababayan, nako po, gising-gising. Delikado po, mas matindi ang mga buhaya ngayon. Delikado yung 6.7 trillion. Ipopondo lang sa impeachment ni VP Sara. Ito po ang malupit na pasabog ni Atty. Topacio. Pakinggan po natin mga kababayan. Nako po, malaking gulo po ito. Stream po nila yung kanilang mga sessions. Ang kapansin-pansin po ay kapag nagre-recess po ay tumitigil yung session, ngunit nagtitipo naman sila behind the camera. So meron pa rin pong tinatago. Pangalawa, tama po yung kaninang report na aking namomonitor bago nyo po ako kinapayanam, ay nagdadagdag na naman po at parang walang nagbago sapagkat number one na naman po sa dami ng insertions ay ang speaker na ang insertion ay mahigit 2 bilyon. At yung magkapatid na Swansing na silang, yung isa ay nasa Committee on Appropriations ay bilyon-bilyon din po ang insertions bukod pa sa mga favored na mga congressmen nila na bilyon-bilyon din po ang mga insertion. Kamakailan lamang ay kinansela nga ng Senado ang BICAM, ikatlong BICAM, kung saan gusto naman din ng Kamara, yung mga representante ng Kamara na ipagpatuloy. Ano bang nakikita po ninyo dito, Attorney? May legal na batayan ba yung pag-suspende din o pagkansela ng Senado doon sana sa ikatlong pagdinig, yung BICAM hearing po nila? Nasa prerogative naman po yan ng Senado. Kunit may dalawang bagay po tayong mapapansin na naman dito sa ating bicameral conference. Unang-una, bagamat sila po ay nangako na gagawing transparent ngayon, lalo na yung tinatawag na small committee, at tinupad naman nila yon in a certain way sapagkat tinelevise po nila, ni-livestream po nila yung kanilang mga sessions. Ang kapansin-pansin po ay kapag nagre-recess po ay tumitigil yung session, ngunit nagtitipo naman sila behind the camera. So meron pa rin pong tinatago. Pangalawa, tama po yung kaninang report na aking namomonitor bago nyo po ako kinapayanam, ay nagdadagdag na naman po at parang walang nagbago sapagkat number one na naman po sa dami ng insertions ay ang speaker na ang insertion ay mahigit 2 bilyon. At yung magkapatid na Swansing na silang, yung isa ay nasa Committee on Appropriations ay bilyon-bilyon din po ang insertions bukod pa sa mga favored na mga congressmen nila na bilyon-bilyon din po ang mga insertions. Kung speaking of insertions, Attorney, kung gusto man nilang may idagdag na pondo, dapat doon pa sa National Expenditure Program o sa NEP, dapat ipinasok, hindi dito sa BICAM. Tama ho ba ang ganong proseso, Attorney? Tama po, kasi alam niyo po, sa ilalim ng ating saligang batas, ang executive ang nagpo-propose ng budget through the yung National Expenditure Program. Kung baga ito ay wish list. Ang sa saligang batas naman natin ay ang lehislatura, hindi lamang po ang House kundi ang Senado, sapagkat bicameral po tayo, ay ang guardian o tagabantay ng kabanang bayan. Ang ibig pong sabihin, tama po yung opinion ng iba, bakit mo dinadagdagan? Dapat nga yan, pangalagaan mo, kung maaaring bawasan pa, kung bagat tawaran po yan eh. Parang ikaw ay isang estudyante na humihingi ng baon sa tatay mo, sabihin mo, tay, meron po kaming party sa Sabado, pwede pa makahingi ng 1,000 piso? Ba hindi, wala sa budget niyan, pwede ba 500 na lang, yun lang ang kaya natin. Ganun po dapat ang pangangalaga. Ang hindi po pangangalaga yung ang sinabi nung isa ay ganito ang kailangan nila, dodoblihin mo pa. Meron pa nga dito po
more than double yung request sa NEP ay more than double ang kanilang ini-insert. At ito po, sa DPWH pa lamang po ito hindi pa po natin pinag-uusapan yung ibang mga departamento ng ating pamahalaan. Opo, kung hindi po pwedeng magdagdag o magdoble po ng pondo, ang trabaho ng BICAM ba dapat ay magbawas po pwede at mag-realign po ng kanilang mga pondo o budget po ng mga ahensya, attorney? Magbawas o kung hindi man bawasan ay maghanap ng mga sources. Sapagkat yan, alam niyo po, yung mga sinasabi na nila unprogrammed allocations, yan po dapat merong contingency fund na kung saan huhugutin. Ibig sabihin, sources of revenue. Hindi yung huhugutin mo sa mga naka-earmark na katulad ng PhilHealth o PDIC na doon mo huhugutin yung unprogrammed allocations. Mali po yun Dapat po yan, may revenue measures na nakaabang na kapag kinailangan yan, ay mayroong paghuhugutan. Huwag mo nang kukunin, lalong-lalo na sa pensyon ng bayan, dito sa insurance ng mga maliliit na depositor at sa pangangalaga ng kalusugan ng pangkaraniwang mamamayan. Maling-mali po yan. Opo. Ayan mga kababayan, napakatindi ng revelation ni Atty. Topacio. Bakit kasi itong mga congressman, bakit kailangan mag-insert ng budget sa kanilang mga distrito? Di ba, tagagawa yan ng batas. Bakit sila ang nagdidikta kung anong budget ang mapupunta sa distrito nila? Ba't ganun? Di ba, tagagawa ng batas ang mga ito? O, kita nyo mga kababayan, may kabalbalan na naman na ginagawa ang mga ito O, nakita nyo po? Kakaiba din ang kakapal ng mukha nila, mga kababayan ko. Wala pa ngang nakukulong. Ayan, nagsisimula na namang magbulsa ng kaban ng bayan. Nako po, corruption. No transparency. No democracy. Yung 90 billion na sinasabi nila mga kababayan, merong mataas na opisyal daw. May 90 billion na insertion. Ibinabudget po sa impeachment ni Sara. Nako po, mga kababayan, bistado. Matindi po ito, mga kababayan ko. Kawatan. Ito ba ang ira ng mga magnanakaw ngayon, mga kababayan, na wala na talagang kahihiyan na dala-dala? Sobrang kapal ng muka, mga kababayan ko. Abay, matindi kayo. Abay, pwede na kayong masapatos niyan sa sobrang kapal ng mukha nyo. Nako po, matindi. Kaya pala, kung ano-anong mga lumulutang na idinidikit kay Sara, yung pari na pulboronic na adik, yung Madriaga, nakita nyo na sa kulungan, nagpagawa ng sworn statement sa abogado, very special person. Magagawa ba yun nang walang nakaback up na mga malalaking tao? Ituloy pa natin. Ako, mabubulaga kayo. Sa tindi talaga. 6.7 trillion na national budget ng 2026. Naninilikado. Mapupunta lang sa bulsa ng mga kawatan. Bistado. Adelantado. Ganansyado. Ay, Diyos ko po. Alin ho ba ang mas mananaig, attorney, ayon sa ating konstitusyon at umiiral na batas kung magkaiba ang posisyon ng Senado at ng Kamara? Hindi po pwedeng magkaiba. Kaya nga po may bicameral conference to reconcile. Kaya nga po meron tayong Senado, alam niyo po, kaya ibinalik yung bicameral kontra sa unicameral sa ilalim ng 1973 Constitution ay para po sa mismong loob ng lehislatura ay may check and balance. Sapagkat alam naman po natin ang Senado ay national ang constituency ng mga senador kontra sa local. Bagamat national officials din ang mga miyembro ng House of Representatives,
in the sense that ang ginagawa po nilang mga batas ay national in scope, ibig sabihin applicable sa buong bansa. Kapag sila po ay hinahalal, local po, mas maliit pa nga po ang kanilang constituency sa alkalde sapagkat meron pong mga malalaking mga probinsya o malalaking mga lungsod even na proportion lang ng lungsod ang kanilang kinukuhanan ng boto. Kaya nagkakaroon po ng ibang impluensya na kailangang alagaan ang kanilang distrito. Doon po pumapasok yung mga insertion. Ang Senado dapat ay national ang kanilang constituency. Ibig sabihin mas malawak po. They're looking at the big picture at they're supposed to be elder statesmen. Kaya nga po ang pangalan ng Senado ay Senado, Senex. In Latin ay mga matatanda. Ibig sabihin may wisdom na. Dapat po sila ang sumusuheto. Kumbaga, itong mga congressmen ay mga bunso, sila yung mga kuya. Opo, ang tanong ay O, kita nyo mga kababayan ko. O, i-check po natin kung anong sinasabi ni Juan de la Cruz. Matindi po mga kababayan. O eto, talagang walang kabusugan ang mga makakapal ang muka ng mga politikong sakim sa salapi. Nasanay na kasi sa mga nakawan sa korupsyon. Kasi alam nila wala namang makukulong o mapaparusahan. Karma na lang talaga ang nararapat sa mga korap na halal ng bayan. Napakawalang hiya at walang kabusugan talaga itong mga congressman na to. Sa pagdating ng panahon, mapanagot silang lahat sa paglustay ng pera ng bayan. Dapat sa mga yan, birahin na sa sobrang pahirap sa bayan. Congressman only in the Philippines, karamihan sa Luzon walang bayag, kaya walang takot mangurakot ng mga congressman. Ito ang dapat ginagawang senador, si Topacio, magaling yan, parang Marcoleta. Ang tindi naman ito mga kababayan ko. Grabe mga kawatang ngayon. ngayon, attorney, aabot pa tayo itong pagpasa ng 2026 national budget. Considering nga, nakikita natin na patuloy yung pagdedebate ng Senado at ng Kamara kaugnay nga sa mga issue tungkol dito sa farm to market roads, itong MAIP at marami pa dyan po sa BICAM. Sa tingin po ninyo hindi ho ba tayo magkakaroon ng reenacted budget? Ano magiging possible po nito, attorney? Nakikita po ninyo. Dapat po ay umabot at dapat matanggal yung mga sources of corruption sapagkat kung magkakaroon tayo ng reenacted budget, ang dami na pong mga eksperto nagsabi na 2025 GAA is the most corrupt na budget. Bakit natin hahayaang ma-reenact yung most corrupt na budget? Sinusuheto natin ang corruption. Yan po yung budget na napakaraming insertions at napakaraming mga blanco. Kaya nga po dinimanda namin si Speaker Romualdez at ilang mga kongresista dahil sa mga blanks na yan na itinatanggi nila, pero obvious naman. Dapat po itong susunod na budget, number one, mas maliit sana. Sapagkat you can always trim down the budget kung gusto mo ay pwede mong ayusin ang budget para mas maliit. At sapagkat yung pong deficit po sa budget na hindi naman po kaya ng sources of revenue, yung mga traditional sources of revenue, inuutang po yan ng ating pamahalaan at yung utang na yan ay may interest. Number two, dapat pong tanggalin yung mga sources of corruption dyan sa budget na yan. At number three, dapat pong masunod yung constitutional mandate na ang pinakamalaking budget ay sa edukasyon, hindi sa public works kung saan kumukuha ng ill-gotten wealth ang ating mga public officials. Opo. So far, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, nakikita po ninyo sa mga natitirang mga araw dito po sa BICAM, kaugnay nga po sa pagdinig po nila sa budget natin for next year, ay sapat naman ho ba? Ang nakikita ko po ay yun na naman Yun pong ginagawa nila dati na sinabi nila, natatanggalin na nila, parang hindi po sila natututo para silang si Gary Valenciano di na natuto. Nakita na naman nila yung puot ng ating mga taong bayan doon sa ginawang mga insertions last time. Ayan na naman sila. Billion na naman ang insertions. Yan isa pang departamento yan. Kaya nakikita ko po, kung hindi po maaayos ito, wala na pong mangyayari sa ating bayan. Ganyan na naman. May mga flood control na naman na hindi maintindihan, etc., etc.
kung saan ay talagang maghe-hemorrhage ang ating bansa, magkakaroon na naman, magpapatuloy ang crisis of confidence na lubusang nakakaapekto sa ating ekonomiya. O yan, mga kababayan, nakita nyo po. Grabe talaga. Wala pang nangyayari sa kanilang investigation. Sabi nila may makukulong na. Bago magpasko, anong petsa na? 20 na. 5 araw na lang. Magnonotche buena na ng 500 pesos. At baon po ng college, 50 pesos kada araw. Isipin nyo mga kababayan, ang kanilang mga propaganda para magalit ang tao, para mawala yung issue ng flood control. At dito sa mga pag-iimbestiga ng corruption na ito, nakita nyo po mga pinapaputok nila. Inday Sara impeachment, Madriaga, kay Father Labiano na pulboronic na pari na binigyan pa ng Guinness Book of Record dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, isang pari, isang dating adik ay naging pari. Yun ay ginawa nilang ehemplo. Pero ngayon mga kababayan, isipin nyo, 17 years na gumamit ng pulburon. Sa tingin nyo, habang nasa kaparian siya, nagpupulburon siya, tapos yun yung nagreklamo kay Sara. O, maniniwala ba kayo? Same as ginawa nila kay PRRD. Ganito din ang gagawin kay Sara, pati kay Marcoleta. Yan ang yung target nila. Ginagapang nila. Overtime, mga kababayan ko. Okay po? Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Isang like, isang share po. Isang subscribe. At kung inabot mo ito, i-comment nyo kung saang location po kayo nanonood. At kukomentan ko kayo isa-isa. Okay mga kababayan? Mabuhay po. For transparency, for a better democracy, suportahan po natin ang katwiran. Senador Marcoleta at BP Sara. Mananaig ang katwiran at kabutihan para sa Pilipino. Mga kababayan, gumising na. Huwag na kayong magpaka-loyal pa. Matagal na kayong binubudol kayong mga loyalista. Gumising kayo, maligo kayo para may himasmasan kayo. Okay? Hindi ako galit sa inyo. Galit lang ako dahil sa paniniwala nyong baluktot. Kinakampihan nyo mga mambubudol, mga magnanakaw. Okay? Yan lamang po.